Nadagdagan pa ang mga probinsya na nakararanas na ng tagtuyot dahil sa umiiral na El Nino. At sa halip na humupa na sa Mayo at posibleng tumagal ang epekto niya. Magpapadala si United President Joe Biden ng delegasyon para sa trade mission sa bansa sa susunod na linggo. Neste Petisio pasok na sa quarterfinal sa unang Olympics qualifying tournament sa Italy. Mark Logan pumirma na sa kontrata kasama ang ilan sa mga boss sa kapatid na tour. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Ana Grace Bustamante at narito ang mga ulat balita ngayong araw. Nadagdagan pa ang mga probinsya na nakararanas na ng tagtuyot dahil sa umiiral na El Nino. At sa halip na humupa na sa Mayo ay posibleng tumagal ang epekto niya. Para sa mga detalye, Court, si Dante, ibahagi mo. Court? Unang linggo pa lang ng 24, pumasok na ang laak sa listahan ng mga nakaranas na tagtuyot o drought. Pasok din dyan tatlong sunod na buwan ng 40% na lang ng normal ang ulan na mas mababa. Papasok din dyan kung 5 sunod na buwan ng 80% hanggang 41% lang ang normal na pag-ulan. At sa pagtatapos ng Enero, 14 na probinsya pa ang nadagdag dyan. Karamihan ang agriculture province sa Northern at Central Luzon tulad Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Mga areas na already experienced dry spell during the past few months, siya yung pwedeng magtuloy-tuloy. Sa pagtatapos ng Pebrero, tinatayang aabot sa 27 probinsya ang may tagtuyot na magiging 44 sa Marso at magpipik sa 56 na Abril. Ito rin ang posibleng maging pinakamainit na panahon sa bansa, lalo sa Northern Luzon. Ang init unti-unti nang naramdaman sa huling mga buwan ng 2023. It's more than 40 degrees dun sa may parte ng Northern Luzon area. At kung noon tinatayang huhupa ang El Nino sa pagtatapos ng Mayo sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, posibleng ma-extend pa ito. Kasapat ba ang supply na Angat Dam para sa Metro Manila sa ngayon nang kabilang pa ito sa mga dam na lampas sa normal ang level? Enough yung ating tubig para dito sa Angat despite na meron tayong El Nino. Yun nga ang sinasabi natin, ang very critical dito is pag nag-extend yung dry spell or drought after May or beyond May. Patuloy ang paalala ng Pag-asa sa gitna ng lumalakas na epekto ng El Nino na bantayan ang kalusugan at patuloy na matitipid sa tubig. DB Ayat sa balita, Kurt si Dante, katutok. Balik sa iyo, Ana. Salamat, Court. Para sa ating balitang politika. Ugnayan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa trade and investment. Pagpapadala ng delegasyon si US President Joe Biden dito sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa White House, pangungunahan ni US Department of Former Secretary Gina Raimondo ang trade mission. Binubuo ito ng 22 personalidad na itinuturing na top-level executive sa Amerika. Inasahang darating sila sa bansa sa Lunes. Kabilang daw sa mga tinitignang oportunidad para mamuhunan ay ang mga sektor ng enerhiya, critical minerals at food security. Ang trade mission na ito bahagi ng pinangako ni Biden kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Amerika. Umaasa naman ang Philippine Economic Zone Authority o PISA na mapapataas ang trade mission ang investment portfolio ng mga kumpanya ng Amerika sa economic zone ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo lang bumisita naman ang Pangulo ng Austria kung saan nakapag-uwi siya ng 86 billion pesos na investment pledges. Kalakip nito ang 12 kasunduan na magpagpalakas ng Philippine-Australian Investment Partnership kabilang sa mga industriyang makikinabang. Ang battery manufacturing, plastic water recycling at waste to energy technology. Yun nga lang, matagal-tagal pa daw ang hihintayin bago ito maramdaman ng ating mga kababayan. Pero ang magandang balita ayon sa Department of Trade Industry, siguradong magpapadala ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Gusto natin yung investments natin sustainability driven, gumagamit ng smart technology, syempre gumagamit ng malinis na teknolohiya, malinis na enerhiya. Gusto natin mas marami pa tayong trabaho na maibigay at yung trabaho na to ay kalidad. Inanunsyo naman na Malacanang nabibisita si Pangulong Marcos sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Yan ay para isulong naman ang cooperation pagdating sa ekonomiya at seguridad. Kasama raw ng Pangulo sa Germany ang delegasyon ng Department
of Trade and Industry. Layo nilang himukin ang dayuhang negosyante na mamumuhunan sa bansa pagdating sa renewable energy at aerospace. Pasok ng Filipino Olympic silver medal boxer na si Nestle A. Pitesius sa quarterfinals ng unang Olympic sa qualifying tournament sa Italy. Yan ay matapos lagugi si Pitesius kontra kay Nancy Tas ng Germany by unanimous decision sa round 16. Ng woman 57 kg event sunod na lalaban ang Pinoy boxer sa pambato naman ng Netherlands sa quarter sa March 10. Tanging ang mga finalist lamang ang papasok sa Salamat sa inyong 24 may stars init na Olympic. pagbabalita. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang DV Arians Balita. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po ang update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Kabilang na dito ang Davao Region ng nasa 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius ang init. Pero nakaranas pa rin tayo ng mga isolated rain shower pagsapit ng hapon at gabi. At iyan po ang latest natin dito sa Weather Forecasting Center. Ako si Jennifer Melian na laging nagsasabi ang buhay ay weather lang. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Dito naman tayo sa balitang showbiz. Mark Logan pumirma na ng kontrata kasama ang ilan sa mga boss sa Kapatid Network. Para sa balitang showbiz, makakasama natin si Jane Candelasa. Jane? Ngayon pong araw ay pumirma na siya ng kontrata kasama ang ilan sa mga boss Kapatid Network, kabilang si TV5 President and CEO Guido Sabaliero. Kwento ni Mark, excited na daw siya muling maghatid ng kasiyahan sa mga manunood at sa kanyang pag-iipat ng diskusyon. Saan niyo raw ang mga kapanapanabik na kwento ng mga taong sa paraang tatak Mark Logan. Abangan niyo po ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ito po magsisimula na anytime soon, no? So, sabi nga nila, nandito lang nga po ako sa Kapatid Network. So, sayang walang patid, sugod na ang bago ninyong kapatid! Ito na muna ang mainit na balita ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Ipagpatuloy ang pagtutok para maging alisto sa mga pangyayari dito sa bansa. Muli, ako po si Ana Grace Bustamante, DV Arians, tagapagbalita. Para sa inyo, magandang hapon.